morning! Thursday, June 6, umaga. Pause pa tayo, no? Nakita nyo naman, nag-deliver tayo ng itlog. Talagang full circle na yung routine natin, no? Also today, pina-finalize na natin yung sa Ready Hit Go para delivery sa Sunday. So nabili na yung mga ingredients, yan, si Ate Teta and Richie. And then, ipa-finalize na lang today kung kumpleto na. So, para tomorrow, Friday, luto day again. So, ito yung kinuwento ko nung nakaraang vlog natin, no? So, nag-cut off na kami kagabi. Yung ibang humahabol, na ihabol pa kaninang umaga. So, naibili na natin yung mga ingredients. And then, kung kumpleto na siya, okay na siya for today. Tomorrow, luto day na, no? Ni Chef Ed, ang ating partner chef sa Ready Hit Go. And then pag naluto na yung Ready Hit Go natin, yung mga ulam, yung mga ordered na viands, iba't ibang viands, ilalagay na po natin siya sa freezer. And then on Sunday, yun na po yung delivery date natin sa ating mga beloved customers. Yan. So ngayon, tapos na tayong mag-deliver ng eggs. Tatry lang muna natin dumaan sa kung walang pila. Plano ko magpagupit. So okay, start ng araw, start ng ng Ready Hit Go natin hanggang Sunday. Ayos. And ang weather natin is aaraw tapos gugloomy, aaraw tapos gugloomy. Magulo siya, magulo. So kailangan lang ready tayo sa biglaang ulan. So yun, habang nagmamaneho tayo, magchika-chika muna tayo. Dahil naboboard din ako na nagmamaneho ng tahimik. May balita nga pala kahapon, no? Balik na rin tayo sa panonood ng latest events dito sa Pinas. Hilig ko rin po kasi manood hilig ko rin po kasi manood ng balita, no? Mga TV Patrol, mga 24 oras. So isang balitang medyo naalala pa natin, tumatak sa isip natin is yung balitang yung rent tangay. Yun, rent tangay. Ibig sabihin, rerentahan yung kotse mo and then hindi na babalik. In short, kinarnap na. Yun, rent tangay ang tawag. So common ito sa mga, yan nga, nagpaparenta ng kotse, and yung nagkaroon ng yung naging biktima doon sa balita kahapon is retiree na, no? Siya, dating nag-serve sa government, I think military. So lahat ng retirement niya, halos lahat ng retirement niya ininvest niya sa kotse para iparent. Tapos sinuhulugan niya pa nga, hindi pa full payment, pero yun, bago yung kotse niya. Hindi naman as in brand new, as in wala pa sigurong isang taon. Tapos nirentahan na dahil pumasok siya sa business na pag na ganon. And then yung minalas-malas, yung customer na niya, sindikato. Hindi natin alam kung isang malaking sindikato o maliit na sindikato. So yun, narenta nga yung kotse niya. Then nakita na lang somewhere yung kotse niya kasi nagpa-police report na siya, nagpa-blatter, and then wala na, di ba? Napaka-hassle, ang dami niyang kailangan gawin, di ba? Di rin natin alam paano yung coverage ng insurance doon. Basta in short, napaka-hassle, napaka-sayang sa pera, sa oras, yan. Kaya ako nabanggit ito, kaya nakikipagtsikahan na rin tayo, para din to sa mga malapit nang mag-retire na gustong mag-invest dito sa Pilipinas. Mostly ito sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, no? Yung mga uncle ko, mga kamag-anak ko, yan, mga planong mag-negosyo sa Pilipinas pag gusto na nilang mag-settle in pagka-retire nila dito sa Pilipinas. So mahirap mag-tiwala
Tapos hindi rin ganun kadaling magtayo ng negosyo. Isipin mo mabuti kung anong business ang gusto mong itayo. Naintindihan ko yung mga mostly nagre-retire. Yung iba ayaw talaga nilang i-enjoy ang retirement nila fully. Yan, fully. Yung namamasyal ka na lang. Yung iba gusto pa rin magnegosyo ng maliit or ano, kasi naintindihan natin sila na gusto pa rin nila may cash flow pa rin, no, na pumapasok sa kanila, para hindi lang yung pension nila yung ine-enjoy nila, pati yung in-invest nila sa negosyo. Pero may iba rin naman talagang enjoy lang, talagang deserve nila, I deserve this, parang ganun. So hindi naman sa dinidiscourage natin yung mga magre-retire na maggustong negosyo, pero pag-isipan mabuti, no? And yun nga, ang pinakamahirap kasi po dito sa Pilipinas is pag meron kang ipagkakatiwala or kukuha ka ng tao, yung tiwala, yan ang mahirap kunin agad-agad. So time yan. Yung iba nga ang tagal mo ng kasama, ang tagal mo ng pinagkakatiwalaan, sa huli pag-iisipan ka pa rin or gagawan ka pa rin ng hindi maganda. So ayun, ang pagninegosyo rin, lalo na dito sa Pilipinas, hindi biro. Hindi agad hindi porket may negosyo ka, negosyante ka, talagang okay na yung mo, no? Hindi po. Talagang dadaan ka rin sa butas ng karayom, para ka rin empleyado na pumapasok ng 9 to 5. Ang diferensya lang ho sa amin, at tayo po, may mga inaalagaan po tayong negosyo. Ang diferensya lang ho sa amin is hindi kami fixed na 9 to 5. Yun po ang advantage noon. Pero ang disadvantage, kahit weekends, kahit holidays, nagtatrabaho tayo. Kahit nga patulog na iniisip pa rin namin yung anong magiging plano or execution sa negosyo. So yun naman ang difference. Katulad nito, isang benefit po na tulad namin, in between, eto, naka-deliver na tayo ng itlog, in between, pwede ako magpagupit. Diba? Naisisingit natin. And minsan, pagkasama ko si Pixar, nakakapag-mall kami. Sa case ko, bukod sa nakakapag-mall kami, naisisingit ko yung pag-gym ko, yung workout, yun ang advantage. Pero pag nasa office ka naman, yun nga, kulong ka ng Monday to Friday, fix yung oras mo. Pero pag weekend, alam mong bakante ka, no? Nakakapagplano ka. Sa amin, mahirap magplano Kailangan, bago ka magplano, ayusin mo muna yung magiging steps ahead mo, no? Kung kailangan mong mawala for a long period or time or short period of time lang, di ba? So anyway, yun nga, no, basta dito sa Pilipinas ang pagninegosyo hindi nga talaga ganun kadali. Kailangan tutok ka, hands-on ka, dahil maraming manloloko. Tapos yun nga, no, mapasensya. Bukod sa mahirap makuha ang tiwala ng mga tao, kailangan din pasensyoso mo, kasi hindi naman pagsimula mo ng negosyo is boom agad, no? May pera ka kaagad na papasok. So sacrifice din, tingnan mong mabuti yung pasok ng pera mo, yung takbo ng negosyo mo. So yun ang susi. So pasensya, at mahirap talaga ang tiwala. Kailangan busisiin mo mga tao sa paligid mo. So, yun, nandito na tayo. Yan, napagupit tayo dito sa ating suki. Titingnan natin kung may pila. Kung may pila, sa ibang araw na, dahil hindi naman tayo nagmamadali. Pero kung wala, on the spot, pagupit na tayo. Ayun. Kumakain ka pa? Sige lang. At least ako una. Ako ba una? Hindi. Basta... okay. Basta walang pila. Sabi ko, sisilip ako. Pag may pila, balik na lang ako bukas.
Okay na. Sige, salamat. Sige, sa susunod. Ayos. Bagong tabas na naman. Sa bahay na tayo. After magpagupit, papakulay na tayo. Dark mahogany yan. Ano lang to, less than 100 pesos. Para matakpan lang yung mga puting strands. Madami na yung puti natin eh. Ito na, yung kulay. Halata na ba na nagkulay mahogany na? Parang dark red. Yan. So, ang iniiwasan lang naman natin is lumabas yung maraming puti. Kaya tayo nagkulay. Pero favorite ko rin talaga yung burgundy or mahogany color. So, yan na po siya. So, okay. Workout muna tayo. Free na yung schedule natin today.